Secretary, ito pong bagong IRR, Implementing Rules and Regulations dito sa Service Charge Law, muna po ang pag-usapan natin. Ito mga pagbabago dito, pag-improve, no, if we may say so, yung pagbura, pag-delete nung under the direct employ of covered establishment. So ano po ang ibig sabihin? Ano ang pagbabago na binura po yung phrase na yon na under the direct employ of covered establishment? Sino po ang mga sakop at mababahaga who will share, magkakaroon ng bahagi doon sa service charge na nakalap po ng establishment? Secretary. Una muna, Ali at Tapat, gusto ko lamang bigyan din na yung pong pagbabago na ginawa, may kinalaman po doon sa dating IRR, inalign po namin doon sa intensyon at nakasulat doon sa batas na nag-amend po nung ating umiiral noon na service charge law. At kasi sinasabi po na all employees except managerial employees. Doon po sa aming niripaso na existing IRR before the issuance po nitong bago, at kasama po namin sa pagtalaka yung mga kinatawa ng manggagawa at namumuhunan. Meron po kasing mekanismo na tinatawag na National Tripartite Industrial Peace Council. At may nagpaabot po kasi sa amin ng isang panawagan na ripasuhin. Yung nga po, yung isa sa mga nagsusulong po noon ay yun pong National Anti-Poverty Commission. Kaya naman po ng aming tinignan yan, bahagi din po sa aming talakayan, yun po ng mga Philippine Hotel Owners Association, din na umiiral po sa ating bansa. Ang pagbabago po ay inalign namin, kagaya ng aking nabanggit, lahat po ng mga manggagawa may kinalaman po doon sa pagbibigay ng serbisyo, ay kaya namin tinanggal po yung direct employee kasi ang mabibigyan lang po noon ay yung mga regular employees ng establishment, whether hotel or restaurant. Dapat po masama din po yung mga empleyado ng service provider, contractual, non-regular or agency workers. Okay. So sino yung mga security guard, Sino yung mga kasama ho po doon? Kunyari, sa isang restaurant po, syempre may mga nagluluto, mga dishwashers, mga waiters, mga tawag nito, parang yung mga guest, yung ano, tawag sa receptionist. So where does it start and where does it end? Who will be able to take advantage po of this new IRR po? Ang ika nga po ay governing na principle. Kung bahagi ka po doon sa pagbibigay ng serbisyo, alam po natin ang pinanggalingan po nito noon ay yung tip na ibinibigay ng mga customers, lalo na po sa mga hotel and restaurant. At napapansin din po ninyo at kapatid ko po na madalas din kayong nanyayahan sa mga functions, whether wedding, birthday, binyagan, na kung saan po mayroon pong mga nakalahok o mga bahagi ng mga manggagawa na hindi naman po regular ng mismong hotel o ng restaurant na kinakailangan nila upang panatili po nila ang kalidad ng serbisyo. Correct. Dapat po yung mga yon, kahit po nanggaling sila sa service provider, dapat ma-cover din po sila ng pagbabahagi anuman pong service charge ang sinacharge o pinapatong doon po sa bill ng mga customers, o kaya naman po ay nag-i-engage ng function rooms ng anumang hotel o restaurant. So kasama po, basta po ang prinsipyo, kinakailangan po na meron po silang partisipasyon. Kaya yung mga nabanggit po ninyo, lalo na po yung mga nagluluto, yung mga katulong doon po sa... Opo, dapat po dahil bahagi sila ng services na pinapatong doon sa original bill ng mga customer na kagaya mo nyo po, Ali at Pat. Dapat po makasama po sila doon sa partihan nung anuman po nakolekta na service charge. At normally po ginagawa po yung pagbabahagi buwan-buwan po. Doon po iniipon and then yun po ay gagawin na ang kanila pong pagbabahagi in proportion po doon sa number ng araw o kaya ay oras kung saan po yung services were rendered. Oo. Okay. So linawin ko lang yung binabanggit ninyo yung except managerial employees. Kasi all covered employees na nitong mga service charge collecting establishments except managerial employees. Tama po ba yun? Wala na silang share? Tama po. Maliban na lamang po dahil niliwanag din po sa nasabing IRR yung prinsipyo po ng non-diminution of benefits. Ibig pong sabihin, kung meron na pong umiiral
na policy, arrangement, at yung kino-cover po ng collective bargaining agreement, dapat po respetuhin. Kung nagkataon po na bago po nagkaroon ng pagbabago sa batas at na amin pong sinusugan sa pamamagitan ng IRR, ay meron na pong polisiya na meron po silang kabahagi, dapat po ay respetuhin yun under the principle po ng non-impairment of contracts at saka yun po ng non-diminution of existing benefits. Ayun, okay. So medyo klaro na, no? So ano po ito, no? Sabi nyo nga, this was in consultation with the stakeholders. So mismo yung mga hotel owners, sila po ay nag-agree dito. Kasi alam ko minsan ginagamit po yan parang pang bait, hindi naman pang luho, para sabihin, dito ka na magtrabaho, mababa yung base, pero malaki ang makukuha mo dahil sa service charge na pinaparte-parte. Minsan kasama dyan yung assistant manager to the manager. So you're saying na kumbaga, this IRR supersedes whatever previous engagement or previous agreement was made already with the restaurant owner and the mga employees, correct? Hindi po supersede. Ang nire-respeto po kung merong existing under the principle. Existing. Opo, kung meron pong existing. Medyo nabago lang po yung mga dati po kasi pinagsimulan nito, meron pong sharing 85-15 po dati. 85 para po sa mga empleyado, 15 po para sa management. Pwede po niyang gamitin ito yung nabanggit mo na pwedeng karagdagan o kaya naman doon po sa mga tinatawag na breakages. Dito po kinukuha. Pero maliwanag po ngayon sa bagong batas na yan na ito ay lumabas po noong 2019 medyo lahat po ang totality po ng mga service charges, all service charges po ang sabi ng batas, kailangan po talaga i-distribute in full to all covered employees. Malinaw. Kasi nga may mga restaurant diyan kinukuha. So, di ba, naipon na yung service charge. Meron pong mga ibang restaurant, yung mga nawala na mga tinidor at may mga nag-uwi na mga customer, na kubyertos, mga nabasag na baso, diyan nila kinukuha. So, bawal na po yun, Secretary. Opo, kasi nakalagay po sa batas, all service charges. Ang tungkulin lang po ng DOLE, pag meron pong mga lumalabas na batas, kasi alam naman po natin ang nagpapanukala at nagpapasa ng batas, ang ating pong lehislatura at kung ito po ay pinirma ng ating Pangulo, ang tungkulin po ng DOLE, i-implement po ito in accordance with the intent and spirit of the law. Pag sinabi pong all, dapat po hindi tayo nagpepera ng mga dapat ay makinabang. So tatanungin ko lang po, so ngayon po yung mga restaurant owners, saan po nila kukunin yung mga breakage? Ano na lang po yun, charge to their profit? Kumbaga hindi na nila pwedeng pagkuhanan itong service charge. Opo, dapat po ganun ang gagawin. Abonado na dapat sila. po isama na nila po sa kanilang budgeting ng kanila. Meron naman po siguro masasabi tayo na historical basis kung magkano po kaya ang nakikita nila. Kaya nang panawagan din po naman natin dahil ito po ay ikangay na pagkasunduan din ng pinatawan ng manggagawa at namumuhunan. Siguro naman ay pagbutihin din ng mga manggagawa ka ng trabaho at maiwasan yun pong nabanggit nyo kanina, nawawalang mga tinidor, nababasag ng mga baso o pinggan. Nang sa ganun naman po ay talagang medyo makatulong din doon sa operasyon ng kanilang employer. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.